Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa ating mga tagapakinig dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayong muli sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kung saan iniugnay ang ating mga kababayan na nasa iba't ibang dako ng mundo sa ating mga embahada at konsulada. Sa ngalan ni Ray Sampang, ako po si Steph Vicente. Ako po muna ang inyong makakasama para sa 30 minutong diskusyon patungkol sa mga serbisyong ibinibigay ng ating mga Philippine Foreign Service Post. Kasama rin natin sa ating Master Control ang ating kumbaga sa ating technical side, sina Milo Jonella at Susan Aison, habang sa production side, kasama naman natin sina Win Peñano, Jerome Toledo at Bea Gaza de Guzman. Sa edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa araw na ito, itatampok natin ang ating konsulada sa Macau SAR. Sa mga hindi po nakakaalam, parehas po ang oras natin sa oras sa Macau. Samantala, ating makakasama para sa araw na ito si Philippine Consul General to Macau SAR, Edna May G. Lazaro. Magandang araw po sa inyo, Conjen. Welcome po sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Hello po, Conjen. Ay, hello. Magandang tanghali sa iyo, Miss Steph. Greetings from Macau. Ayun po, umpisa na natin ang sigwada ng mga katanungan para sa ating panayam kay Conjen Lazaro. Unang-una po, Conjen, paano niyo po ba mailalarawan ang relasyon o ugnayan ng ating konsulada dyan po sa Macau at yung mismong kumbaga yung government o namamahala dyan po sa Macau SAR? Pwede kong sabihin na matibay ang ating relasyon sa pamahalaan ng Macau SAR at matagal na ang ating relasyon, bagamat ang establishment naman, ang pagtatag ng Philippine Consulate dito sa Macau ay nito lamang mga bandang 2009. Although nagpirmahan tayo ng ating yung pagtatag ng Philippine Consulate ay yung exchange of notes na tinatawag na pwede rin parang treaty na rin yun in the form of a treaty. Yun ay napirmahan nung September 25, 2000. So kung ako, since bago lang ako dito, dumating ako no October 17, 2024, galing ako sa Philippine Embassy sa Bangkok. Ngunit masasabi ko na nakikita ko na malakas ang at matibay din ang relasyon natin sa Macau SAR. Tayo ay maganda ang kalagayan, as a general rule, maganda ang kalagayan ng ating mga kababayan dito sa Macau. Maayos ang kanilang mga trabaho at ang kanilang mga employer ay mabubuti rin. So, ang gobyerno naman, I think naging receptive sila or bukas sila sa mga suhestyon natin, hindi lang nitong mga nakaraang taon, pero I think from the very beginning, so may mga suhestyon tayo na iparating natin sa kanila na ngayon paunti-unti ay nakikita naman natin na nagbubunga yung ating mga efforts para lalo pang maprotektahan ang ating mga kababayan dito sa Macau SAR.
Mm. Ayun, so yes po. So nabanggit ni Conjen Lazaro na matibay ang relasyon sa pagitan ng ating konsulada, no, diyan sa Macau SAR saka dun sa mismong pamahalaan diyan sa Macau, no. Bagamat yung naitayo yung ating embassy noong 2009, embassy pala, consulate general, ayun, correction po, ay nagkaroon ng exchange of notes in the form of treaty noong September 25, 2005. Tama po, Conjen? Year 2000. 2000, yes. Oo. 2000. Ayun. At yun nga, nabanggit din niya na kumbaga bukas ang pamahalaan ng Macau sa mga suggestions para sa ikabubuti rin ng ating mga kababayan na nandyan ngayon sa Macau. Curious lang po ako, Conjen, ano po ba yung mga trabaho karaniwan po na ginagawa po ng ating mga kababayan na nandyan po sa Macau? May 48%, 0.49% po ay mga household service workers o yung mga nagtatrabaho po sa mga bahay-bahay, no? Tapos marami rin po ay mga nagtatrabaho po sa hotel at sa service industry, no? So sa hotel, sa mga casinos, meron din pong mga cleaners. So meron din pong mga entertainers na nagtatrabaho po dito. Ayun, at meron din po sa security, no? Yung siguro mga ano ba tawag dito? Hindi ko naman pwedeng sabihin mga security officers po. Like yung mga hotels, mga casinos po, may mga security officers so sila. Pero ang karamihan po ay mga household service workers po. At banggitin ko rin, meron din pala hong mga teachers or teacher assistants, meron din po nagtatrabaho sa manufacturing sector at meron din pong mga gardeners, landscapers, at pati na rin po mga nurses and caregivers. Ayun. So, refresher lang po para sa ating mga tagapakinig. Kumbaga, karamihan po sa ating mga kababayan na nagtatrabaho dyan sa Macau ay nasa larangan, no, ng household services, hotel, yung sa mga hotel, may cleaners din, may entertainers, sa security at syempre, sa larangan din ng edukasyon. Meron po tayo dyan mga teachers and teacher assistants. Ito naman po, Conjen, ang susunod ko pong katanungan sa inyo. Kasi di ba po, yung ating konsulada dyan po sa Macau, tama po ba, under ito ng jurisdiction po ng ating Philippine Embassy sa Beijing? Tama po. Yes. Dahil po, dahil po ang SAR, bagaman siya ay Special Administrative Region, ang foreign affairs po niya nung simula pa po nung bumalik na po is sinoli na po ng Portugal ang Macau sa China, sa bansang China. Ang foreign affairs po or ugnayang panlabas ng Macau SAR ay napapaloob na po sa bansang China, sa Central People's Government. Conjen, since nabanggit na po natin yan, meron po bang mga honorary consulates po ba na under nitong ating konsulada sa Macau, o yung talagang Macau lang po ang sakop po ng inyong opisina? Wala po tayong honorary consul dito, consulate. So, ang Philippine Consulate in Macau is, ang tawag po din, career consulate po, no? So, Consulate General siya talaga na connected sa Department of Foreign Affairs. Ayun. Ito naman po, Conjen, ilan pong mga OFWs ang nagtatrabaho o mga Pilipino po na dyan na po nagre-residente sa Macau SAR? Okay. So,
ang atin pong population dito ng ating mga kababayan ay mahahati po sa parang dalawa pong sectors, no? So yung non-resident worker na tinatawag ay mga 30,828. Ito po ay batay sa statistics po na galing po sa Legal Affairs Bureau po ng Macau. Tapos yun naman pong mga permanent resident ay mga 2,919. So kung ang kabuuan pong numbers po ng mga overseas Filipinos, no, 33,747 po lahat. Pero kung yun lang po non-resident worker po, yun kanina nabanggit ko 30,828 po sila. As of last year, yan po yung figure noong December po. Refresher lang po ulit tayo para sa ating mga tagapakinig. Yung mga non-resident workers po natin dyan sa Macau, sila po ay 30,828. Samantala, yung mga permanent residents naman ay 2,919. So, ang total ng ating mga overseas Filipinos po dyan sa Macau SAR ay 33,747. Medyo malaki-laki din, no, yung ating Filipino community dyan sa Macau. Ito naman po, Conjen, meron po ba kayong datos naman po sa bilang ng mga illegal o undocumented Filipino workers po sa Macau SAR? Kung meron man po, ilan po ba sila? Ang aming estimate dito sa consulate ng mga around 100. Pero kasi po noon pong nag-pandemic, karamihan po sa mga Filipino na nawalan ng trabaho ay nakauwi na po, no, sa Pilipinas. So pero yan po ay estimate lang po namin yan, mga around 100. Pero hindi rin namin pwedeng sabihin na dyan lang naglalaro yung numbers na yan kasi kaya nga sila undocumented, di ba? Kasi hindi rin namin talaga masasabi 100% kung ilan talaga at any given time. Kasi ano po nagbabago po yung numbers na yan. Ayun. So, ang estimate po natin ay 100. Pero posibleng mataas pa po ito, no? Kaysa sa 100 kasi yun nga. Posible po. Posible Yes. po. Oo, kasi yung yung term nga na undocumented. Opo. Oo, yun yung ating Kasi alam nyo naman po, wala pong batas na nagmamandato sa ating mga kababayan na magre-report sa Philippine Embassy or sa Philippine Consulate, no? So at any given point in time, hindi rin natin masisigurado kung ilan talaga yung mga kababayan natin dito. Maaring dumating sila bilang turista tapos nakahanap po ng trabaho, pero hindi naman natin alam na sila ay nandito na pala. So which means hindi rin natin alam kung unless na of course yun magtatanong talaga tayo sa Labor Affairs Bureau, yung mga statistics, tsaka lang natin malalaman kung ilan talaga yung mga Filipino dito na at least na documented or nabigyan ng kaukulang visa, yung tamang appropriate na visa, no? So pero yun, estimate lang po namin mga around 100 po. Around 100. Ayun. Speaking of kung sakaling lumapit po, no, sa inyo ito nga pong mga undocumented, no, ay sakupin na rin natin pati yung documented kasi ang susunod ko pong itatanong sa inyo, Conjen, ano po ba yung mga karaniwang suliranin o problema na hinaharap ng ating mga OFW o mga Pilipino habang sila po ay nagtatrabaho o naninirahan dyan sa Macau SAR? Siguro unahin ko muna kung ano yung mga pangkaraniwang problema or suliranin na idinudulog nila sa amin, no, sa at least sa Philippine Consulate in general, no. So una-una yung whereabouts, yung pong mga kamag-anak po sa Pilipinas na tinatanong po kami kung nasaan na po yung kamag-anak nila kasi minsan wala na silang contact. Tapos meron din pong mga dumudulog sa amin na kadalasan galing doon sa Philippines, no, yung
nanghihingi sila ng tulong na finansyal mula dun sa kanilang mga kaanak na nagtatrabaho na dito sa Macau. Maaring either naghiwalay na o hindi na nagbibigay ng financial support dun sa pamilya o sa mga anak na naiwan sa Pilipinas. Tapos yun naman din pong meron pong humihingi ng tulong para sila po ay ma-repatriate na sa Pilipinas. Although yan talagang katulong po namin o kakabay po namin yung atin pong Migrant Workers Office po dito at po yung OWA. Kami po ay nagtutulungan sa pagpapa-repatriate ng atin pong mga um, yung mga non-resident workers, no? So, and then madalas din pong hinihingan po kami ng tulong ng medical assistance at saka medical repatriation kung sila po ay nagkakaroon po ng malubhang sakit dito at hindi na makapagtrabaho. At yun, minsan yun, kadalasan mataterminate na yung kontrata, so kailangan pong pauwiin yun, no? And yun naman tungkol naman sa kanilang mga trabaho siguro, yung kanilang mga working conditions, no? So kadalasan meron pong tinatawag po na yung cultural differences, no, na lalo na po tungkol sa language, no, language barrier. Kadalasan lost in translation po, no, so dahil hindi po kasi yung mga employer po, lalo na po yung hindi talaga marunong magsalita ng Ingles or sobrang o konti lang po yung alam nila ng Ingles. So pag nagbibigay po ng instruction halimbawa po sa ating mga workers o yung lalo na yung mga HSWs, hindi po maintindihan or hindi po maunawaan or makuha yung gusto ng employer. So nagkakaroon po minsan ng friction, no? And then pati na rin po sa pagkain, yung dahil po yung siguro yung inihahain na pagkain or binibigay dun sa ating worker ay hindi naman yun ang panlasa ng Pilipino, no? So akala naman minsan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan na parang feeling naman ng ating mga kababayan ay hindi po sila napapakain ng husto, no? So may mga ganun pong naidulog na rin po sa atin po sa Migrant Workers Office. Tapos isa rin pong ano nila na hinaharap nila din na problema ay yun pong high cost po ng accommodation dito. Mahal po dito ang bahay. So kadalasan po yung ating mga kababayan, sila po ay nag-share sa boarding house, no? So yun, bagamat nagpasa na po ng batas, yun pong labor po dito, yun pong gobyerno nagpasa na po ng batas na dapat may bibigyan po ng 500 patakas or MOP po na allowance, housing allowance ang ating mga kababayan, pero yan po ay hindi po sapat, no, dahil napakamahal po ng housing po dito. So halimbawa, yung magbo-boarding house sila po ay magbabayad ng mga 700 to 1,200 per head, no? So kaya ang ginagawa nila, sila ay nagsasama-sama para mag-pool sila ng kanilang housing allowance, I suppose, para mabayaran nila ng husto yung kung ano man yung magkano man yung rent, no? So yan yung para ko sa mga leave out, no? Kasi may mga household service workers na hindi naman nakatira dun sa bahay ng yung kanilang pinagtatrabahuhan. Ang isa pa hong problema ay po tungkol po sa kanila pong kalusugan, no? So meron po tayong mga kababayan po na nagkakasakit, yung iba po malubha ang sakit. Ang problema po dito, yun pong employer ay obligado lang po or mandated po sila na i-shoulder po yung medical cost nung employee nila kung ito po ay work-related. So kung halimbawa magkasakit po na hindi naman ma-prove po na dahil po yan sa trabaho nila, yun po ay
yun, hindi po yun kailangang i-shoulder ng employer, and therefore yun po yung mga tutulungan naman ng atin pong MWO, no? Tapos po yun pong halimbawa na namatay po yung isa nating kababayan, yun din pong employer ay hindi po obligado na pauwiin po yung bangkay unless po yung kanyang result ay yun if unless yung pong pagkamatay ay dahil din po sa trabaho o naganap sa trabaho or caused by work related po. So which means yun po ay shoulder din o kung lumapit po ang kamag-anak sa Philippine Consulate, kami po ay obligado po na tumulong. Yun pong in particular po ngayon yung atin kung worker po siya, whether po siya po ay documented or undocumented, tutulungan po siya ng atin pong Migrant Workers Office, yun, na kasama rin po namin dito po sa Philippine Consulate. Ayun, mabalikan ko lang po, Conjen, yung sa repatriation kanina. Bukod dun sa usaping medikal, ano pa po yung dahilan kung bakit nagpapa-repatriate po ang ating mga kababayan dyan po sa Macau SAR? Pagka minsan na-terminate po yung kanilang kontrata. So kung hindi naman necessarily nagkasakit lang sila, kung halimbawa meron na pong hindi na sila maayos yung relasyon po nila bilang employer-employee at i-terminate po ng employer yung kanyang trabaho at hindi po siya in the meantime hindi po siya makahanap halimbawa ng panibagong employer, di ba? So yung iba po magdi-decide po sila na uuwi na lang po at hihingi po ng tulong sa atin pong Migrant Workers Office. Yun po. So, may mga ganun pong kaso din. Yung iba naman po, siguro baka nagdi-decide sila, personal po yung decision. Hindi naman po necessarily dahil po meron silang karamdaman. So, yun po. Pwede rin pong humingi ng tulong sa repatriation. Conjen, ilan naman po, kung sakali po na may datos po kayo nito, no? Ilan po yung mga Pinoy na masasabi natin na in distress na nangangailangan ng assistance mula po dyan sa ating Philippine Consulate General sa Macau SAR? I-qualify ko lang yung sagot ko Miss Dev, kasi ngayon pwede ko sabihin lang na meron tayong talaga ito definitely in distress dahil sila ay nakakulong, no? Meron po tayong mga 36 po na nakakulong ngayon. Pero po, meron pong mga malaki-laki pong number yung humingi po ng tulong sa Philippine Consulate at saka po sa atin pong Migrant Workers Office, no? Pero hindi po naman necessarily na sila po lahat ay distressed, no? So ang base po sa datos na binigay po sa akin ng atin pong OWA na nakapaloob po sa ating Migrant Workers Office, ang humingi po ng tulong sa ating Migrant Workers Office nitong nakaraang taon ay 760 po, no? So pero yun po yung mga humingi po ng tulong na yan either through email, nalaman po namin o tumawag, pero hindi naman po natin pwedeng sabihin po na lahat po sila in distress. Kasi maaring po yung iba humihingi lang po muna ng explanation siguro, or minsan nabibigyan lang natin ng advice on how to deal with their employers. So, yun. Kaya, yun po yung sagot ko doon, qualified na sagot ko doon sa tanong mo. No? Pero kung ang tanong natin, kung ang ating numbers ng nakakulong ngayon, na sa tingin ko, syempre, pag nakakulong ka dito, distressed ka talaga, 36 po yun ating mga kababayan na nakakulong po ngayon. Nagsiserve po ng kanilang sentence po dito sa
Macau sa Coloan Prison po. Polowan Prison. Opo. Conjen, Mm-mm. ano-ano po ba yung mga kaso po, no? In general, ng mga, kumbaga yung mga nakakulong po natin na kababayan dyan sa Macau SAR? Ang karamihan po ay drug trafficking po. Mm. Tapos meron din po yung mga theft po, no? Pagnanakaw. Lalo na po yung theft by finding. Dito po kasi meron silang batas na kapag yung isang bagay po, halimbawa, natagpuan mo dyan sa kalye or sa park, at yan parang binuksan-buksan mo or may Mm. kinuha ka na parang na-curious ka, pwede ka nang makasuhan kaagad ng tinatawag nilang theft by finding, no? Mm-mm. Tapos meron din po yung physical injuries. Oo, Mm-mm. so pagka yung atin pong mga kababayan po ay nag-aaway, no? So, Mm. yun po yung mga kadalasan po na kaso. Mm. Mm. Um, Paano naman po natin sila, kumbaga, natutulungan naman po? Saka ano po ba yung mga dapat gawin para maiwasan po ng ating mga kababayan na kumbaga, maharap yung mga ganitong klaseng sitwasyon po? Okay. So, unang-una po, ang Philippine Consulate po, no? So, kami po ay nagko-conduct po ng prison visit, no? So, regular po na ginagawa yan. So, may team from the consulate and then may team then from the Migrant Workers Office. Kami rin po ay pwede rin po kami mag-provide po ng lawyer, no, defense counsel dun sa ating mga kababayan na walang kakayahan na magbayad ng abogado, at kami rin po ay nagme-make ng representations, no, para po mapababa po yung sentensya nila, at pwede rin po kaming mag-apela. Mag-file po kami ng appeal on behalf of on behalf nun sa kababayan natin para po mapababa po yung sentensya. And then after po sila po ay halimbawa na-serve na nila yung sentensya nila, tayo po ay tutulong din para sa kanilang repatriation. Tayo po ang nag-finance po niyan. And then, so marami pong paraan para po tayo tumulong sa ating mga kababayan. And kung meron din pong lalo na po ang atin pong OWA po dito, sila po ay nagko-conduct din po ng mga hospital visit para naman dun sa Mm-mm. mga kababayan natin na nagkasakit. So, nitong pong nakaraan na taon, ang atin pong OWA ay nakapagbigay po ng nakapag-conduct po ng 35 na hospital visits involving po 38 na OFWs. Mm-mm. Ayun po. Tapos ang OWA rin po, ang MWO po, nagko-conduct din po sila ng work site visits, no? So pinupuntahan po nila ang atin pong mga kababayan dun sa kanila mismong work site para alamin kung anong kanilang mga kondisyon, marinig ang kanilang mga hinaing, or yon kung meron man silang kailangan idulog na problema na para matugunan ng Philippine Consulate. Lalo na po yung atin pong Migrant Workers Office, sila po talaga ngayon, dahil po dun sa ating bagong batas po na Department of yung act po, no, creating the Mm-mm. Department of Migrant Workers Affairs, Migrant Workers po, Mm-mm. sorry. Mm-mm. Mm-mm. Sila po na yung talaga pong nasa forefront niyan. Pero as you know, meron po tayong tinatawag nating one country team approach, no? So kami po ay tulong-tulong po na nag-handle po ng mga kaso na ito ng Okay, ating mga kababayan. Conjen, may tanong lang po dito. Ano po ba daw yung mga dapat gawin, no? Mabalikan lang natin yung theft Sorry, oo. by finding. Ano po ba yung mga, kumbaga, Ah, maipapayo nyo po para po maiwasan po na magkaroon ng kaso, lalo na po oo. yung mga yung mga Oo. makakahanap lang sa daan.
Opo, yun ang Philippine Consulate po, marami po kaming ginagawa po. Meron po kami series dati noon, infoserye, no? Mm-mm. So tapos madalas din po kami, meron po kami mga advisories po sa aming official Facebook page, pati po sa aming website na pinapaalalahanan namin yung ating pong mga kababayan na yun, may mga ganito pong batas, yung theft by finding nga, no? And Yes. then meron pa ho yung reminders, nagbibigay rin po kami ng reminders na katulad yun pong wag po magsusuot nung nung mga knuckle ring na tinatawag. Yun Mm-mm. pong kasi meron pong makababayan na meron pong nahulihan po ng ng yung ano ba yun, yung sing-sing po na parang may mga ano pag sinuntok ka nun Mm. baka dumugo yung mukha mo. And then madalas po tayo na meron po kaming community leaders meeting po, no, quarterly po ito. Mm-mm. Meron po dito sa dito po sa Macau, meron po tayong mga around 60 po na organizations, no? So ang 60 po na Filipino community organization. So ito pong community leaders meeting natin, lahat po ng mga officers, or hindi po ng lahat ng officers, but mostly yun pong at least two representatives, no, per organization. Iniimbitahan po natin at doon po natin inaano natin, binibigay po natin yung mensahe na ito po yung mga reminders natin sa Filipino community. Halimbawa po, nito pong nakaraang December 20 po, anibersaryo po um, ng pag-return, no? Pagbalik ng Macau SAR sa bansang China. Mm-mm. Kami po ay pinaalalahanan din ng Office of the Commissioner ng China dito sa Macau, at pati na rin po yung Office of the Chief Executive, ano, na na kailangan po na maging disiplinado po tayo, sumunod tayo sa batas. So, itong mga mensaheng ito ay tuloy-tuloy po namin yan, patuloy po namin yan na pinaparating sa ating mga kababayan. So, yan po, yan yung mga paraan po namin na sa tingin naman namin ay ah, siguro kasi parang lately wala ako nababalitaan, hindi naman kami na-inform na may bago kaming theft by finding Mm. na Mm-mm. kaso. Mm-mm. So, I hope na siguro sa mga susunod na araw lalo pa namin paigtingin, kasi katulad yan sa itong February, meron kaming nakaschedule na naman na Filipino Community Leaders meeting. So, and yun, patuloy. And then kami rin po ay madalas po na imbitahan po sa mga Filipino community organizations, yung mga Mm-mm. events po nila, no? So, we always take that as an opportunity also to remind our kababayans to respect the laws. Yon, kasi tayo ay dayo lang dito, tayo ay bisita lang dito. So kung pangalagaan natin yung ating mga trabaho, tayo ay sumunod sa batas, di ba? So Mm-mm. yon. Oo. Okay. Gusto ko man pong pahabain ang ating diskusyon ay wala na po tayong oras, no. Sana may susunod pa po tayong pagkakataon. Mabilisan na final message na lang po, Conjen. Okay. So, um, ngayong taon na ito, tayo po ay celebrate po ng isang milestone sa ating relations with China. So included din po ito dito ang Macau SAR, no? So um, 50 years na po ang ating bilateral relations with China. So malaki pong malaking celebration po ito this year. So I hope na yung ating pong mga kababayan ay makilahok, mag-participate po. But then ang importante po ay patuloy po rin tayong maging disiplinado. Sabi ko nga sa mga organizations na mga pinupuntahan ko na while ang Philippine Consulate ay ang
opisyal na sugo ng pamahalaang Pilipinas dito sa Macau. Actually, yung ating mga kababayan talaga, sila ang kumbaga parang ambassador natin dito sa Macau, no? So pag ang ating mga gawi, ang ating mga pagtatrabaho dito ay refleksyon, dapat maging refleksyon ng ating bansa. So, kung pagbubutihin natin ang ating mga trabaho, ang ating tayo ay patuloy na maging disiplinado, yun ang imahe ng Pilipinas na mamamarka dito sa Macau SAR. And so far po napakaganda po naman ng mga ng imahe po ng mga Filipino workers dito sa Macau, at I hope na ipagpatuloy po natin yung ating pong magandang gawain dito sa Macau SAR. And yon, so thank you sa suporta din ninyo, and thank you for this opportunity na ako po ay nabigyan ninyo ng time dito na humarap, dito sa interview na to sa Radyo Pilipinas World Service. So, once again, thank you, and good luck din sa iyo, Steph, sa inyong radio program. Ayun po, maraming salamat po muli, Conjen, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. At dito na po nagtatapos ang ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang. Ako po si Steph Vicente, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.